Magsitayo po ang lahat para sa Regina Coeli. Sa ngalan ng Ama, na Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna sa langit, magpakaligaya ka. Alleluia. Sapagkat yaong minarapat mong taglayin, Alleluia. Ay nabuhay na maguli ayon sa kanyang sinabi. Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Magalak ka at matuwa, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat ang Panginoon ay tunay na nabuhay na maguli, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na aming Panginoong si Jesucristo, ay minarapat mong paligayahin ang buong mundo. Kaya't isinasamo naming loobin mo pong sa pamamagitan ng Birheng Maria, kanyang ina, ay matamo namin ang mga kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Alang-alang din kay Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, na Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po. Muli po, isang magandang gabi. Ang ating pong tagapagdiwang ay si Reverend Father Francis Roy Madarang. Magsiawit tayo ngayon ng papuri sa Panginoon. Magsiawit sa Kanya ng Alleluia. Magdiwang Kanyang bayan sa Diyos na may lalang. Pagkat sa atin ay binigay pag-ibig at buhay. Magsiawit tayo ngayon ng papuri sa Panginoon. Magsiawit sa Kanya ng Alleluia. Ialay natin ang misang ito para sa kagalingan ng lahat ng may sakit, lalo na ng may COVID-19, sa paghupa ng pandemya sa buong mundo, at sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ng mga mahal nating sa buhay na yumauna. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, tumahimik tayo sumandali. Aminin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala, at humingi ng awa at patawad sa Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala
sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, 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 kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tungayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamanas sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasakasama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea, at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yaong mga nagdarahop, aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga ngayupapang lahat, ang palala't mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig
na nilikhang mamamatay. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasamba at maglilingkod, at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang iyahayag, sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos, sakali mang tayo usigan niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos, manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Purihin ng Diyos na dakila, purihin ng mga bansang tinipon ng Diyos bilang kawan niya sa awa niya at pagmamahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga
kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo, na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. At binabati rin po natin lahat ng nakakasama natin sa ating pagdiriwang ngayong gabing ito sa pamamagitan ng ating live streaming. Minsan may mga karanasan tayo na kahit nagtagumpay naman, kahit nakamtan naman yung pinapangarap at ginugusto, kahit nakuha naman yung hilig at ninanais, kahit mukhang maayos naman ang lahat, kahit panatag naman ang lahat, kahit naibigay mo naman ang lahat, parang kulang pa rin. Parang hindi mo pa rin magawang maging tunay na masaya o maligaya. Parang may puwang pa rin. At parang hindi tumitigil at nakokontento ang buhay sa paghahanap ng gusto at makapagbibigay kapanatagan sa isip, sa kalooban, at sa puso. Minsan, kahit nga masaktan na ang sarili, gagawin para lang makuha ang pinapangarap. Minsan, kahit makalimutan na ang sarili, para lang makamit ang nais sa buhay, gagawin na. At minsan, kahit ginagawa ng manhid ang sarili sa maraming bagay, makarating lang sa pangarap at gusto sa buhay. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit hindi pa rin makontento ang sarili? Bakit mayroon pa rin hinahanap? Laging may puwang, laging may kulang. Mga kapatid, kahit anong gawin natin sa ating buhay at kahit pa makamit natin ang lahat ng inaakala nating tagumpay, kung hiwalay tayo kay Jesus, baliwala ang lahat. Makamtan man natin ang lahat, pero kung ang kapalit naman nito ay ang pagtalikod at paglimot natin sa Diyos, lalabas lamang tayong malungkot, talunan, at walang pagkakontento sa ating buhay. Saan ba tayo nakakapit? Saan natin isinasalalay ang ating mga pangarap, mithiin at naisin sa buhay? At bakit natin ito gustong makamtan? Ito ay mga tanong na kailangan nating harapin, bawat isa sa atin, sapagkat ang sagot sa mga katanungan na ito ang magiging pundasyon
ng ating kaligayahan sa buhay. Hanggat itinatanggi natin na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay, at hanggat hindi natin ginagawang una ang Diyos sa ating buhay, hindi natin mapupunan ang kakulangan na nararamdaman natin. Hindi tayo makokontento sa buhay na ito kahit pa makamtan natin ang lahat at hindi natin masusumpungan ang totoong magpapaligaya sa ating buhay. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Mga kapatid, ito ang mga salita ni Jesus. Hindi niya ito sinasabi upang ipagyabang ang kanyang sarili o sabihing walang kwenta ang lahat ng ating ginagawa. Sinasabi niya ito sapagkat ito ang katotohanan. Hanggat hindi natin ikinakapit ang ating sarili sa Diyos, hanggat hindi natin tinatanggap na kailangan natin ng Diyos, at hindi natin magagawa ang lahat ng nais natin, at hanggat hindi natin hinahayaang matupad ang plano ng Diyos sa ating buhay, palaging kulang, palaging may puwang, palaging may kakulangan. Ngayong linggong ito, 5 linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus, magandang bumalik muna ulit tayo sa una nating relasyon, bago ang lahat ng relasyon na mayroon tayo. Ang relasyon natin sa Diyos. Nasaan ba ang Diyos sa ating buhay? Ano ba ang lugar niya sa ating buhay? Panakip-butas lang ba siya? Hingian lang ba siya ng kailangan natin? Nasaan siya sa ating buhay? Mga kapatid, kapag nakakapit tayo sa Diyos, kahit hindi matupad ang lahat ng pinapangarap natin, kahit hindi natin makamit at makuha ang lahat sa mundong ito, at kahit kulang ang mayroon tayo, magiging masaya tayo. Magiging buo tayo. Magiging panatag ang lahat sa ating buhay. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatiling nakakabit sa puno, ang siyang may kakayahang mamunga ng sagana. Mga kapatid, ito ang paanyaya sa atin ngayong linggong ito. Nasaan ang Diyos sa ating buhay? Balikan ang unang relasyon na dapat nating pinalalago bago ang lahat ng pangarap at ninanais natin. Ito yung ating panalangin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Panginoon, hayaan mong manatiling nakakabit kami sa iyo sa kabila ng lahat ng aming kakulangan at kasalanan, sapagkat ang nananatili sa iyo kahit kulang, kahit hindi sapat, may ligaya, may pagkakontento, at may saya na namumuhay sa mundong ito. Amen.
Ngayon ay ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na manatili tayong kaugnay kay Jesus, ang puno ng ubas at mamunga ng sagana. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway panatiliin ng simbahang Katolika ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno ng aming pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit at pagdadamayan ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway makatanggap ng pagkandili at tulong ang mga may sakit, mga nalulungkot, mga inaapi, at mga malayo sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Ang mga naligaw ng landas nawa at ang mga tumalikod sa Diyos ay makaranas ng pagpapatawad at pagtanggap. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway magkaisa ang lahat ng mga relihiyoso at relihiyosa sa pagsusulong ng kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin sa Diyos ang iba pa nating pangangailangan. Dinggin mo ang aming pagsamo, dakilang Ama. Gawin mo kaming mga tapat na saksi ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kunin mo ang alay kong tinapay, nagmula sa butil ng muhay, iniaalay sa iyong hapag, naway pabanalin at iyong basbasan. Tanggapin ang alay ng puso, tinapay at alak na sa iyo iniluluhog. Kalugdan mo mga munting handog, tanda ng pag-ibig at pag-asa sa iyong hapag. Tanggapin ang alay ng puso, tinapay at alak
na sa iyo'y iniluluhog. Kalugdan mo, mga munting handog, tanda ng pag-ibig at pag-asa sa iyong hapag. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis naming Santo Papa at ni Francisco na aming obispo, sinoli ang kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Taglay ang pagtitiwala ng isang anak. Ngayon ay maglakas loob tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi po ninyo ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Panalangin para sa espiritual na komunyon. Sa iyong mga paanan, O Jesus, ako'y nagpapatira pa, at aking inihahandog sa iyo ang aking pagsisisi, na iahayag ng aking puso, na ibinaba ng karalita at kawalan, at kabanalang iyong taglay. Ikaw ay aking sinasamba sa sakramento ng iyong pagmamahal. Aking hinahangad na ikaw ay patuloyin sa aking nagdaralitang kalooban na ilalaan ko sa iyo. Habang aking hinihintay ang kaligayahang dulot ng pakikinabang sa iyong katawan, aking hinihiling na ikaw ay tumuloy sa akin. Halina, Panginoong Hesus, manahan ka sa akin, na walang ibang hinahangad, kundi ang makapiling ka. Yakapin nawa ng iyong dalisay na pagmamahal ang aking buong pagkatao, at ako'y samahan sa buhay na ito hanggang sa yugto ng aking pagpanaw. Sa iyo ako'y naniniwala, sa iyo ako'y umaasa, at sa iyo ako'y nagmamahal. Amen. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagkadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa aming pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipagkadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan,
na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpalas sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos na walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. María, bella estrella de antipolo, encanto del Señor, te aclama nuestra voz, en Filipinas reina, manden ella y en cada corazón, cantos de triunfo y lor. Oh Filipinos, no ceséis de entonar la que atrajo a Dios, que es nuestra reina, a ella sin fin rendid fidelidad. Cantos de triunfo y lor. Oh Filipinos, no ceséis de entonar la que atrajo a Dios, que es nuestra reina, a ella sin fin rendid fidelidad.